Palang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today, the purpose of angels. At syempre, patuloy pa rin po tayo sa ating Bible Character Edition. So, ang concept po natin for today, angels, God's messengers. Angels are special beings created by God to serve Him and carry out His will. They are not gods and they are not people who have died. Angels belong to God, obey His commands, and bring His message at the right His people. At the right time, the Bible shows angels praising God, protecting His people, and announcing His plans. One of the most sent of angel, Gabriel, to tell Mary that Jesus would be born. The Bible teaches that angels are servants, not savior. They point us to God, help fulfill His purpose, but all glory and trust belong to the Lord alone. So, makikita naman natin ito sa Psalms chapter 103 verse 20. Ang sabi dito, praise the Lord, you His angels. You might one who do this bidding, who obey His word. At ngayon po, share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Magsisimula po tayo sa ating teaching. First teaching po natin, angels attend to God's command. So, yung mga angels ng Panginoon Kristo, so, kaya sila ginawa ng Diyos or bakit may angel ang Panginoon uh, is to attend the commands of ng Panginoon. Syempre, susundin nila ang kung ano man ang iutos or iatas sa kanila ng Panginoon na gawain. Sa ating second teaching naman, Jesus announced God's message. So, sa pamagitan ng mga angels, doon idinideliver ni God yung mga gusto niyang mensahe na maiparating sa kanyang mga tao, which is sa atin yun. And syempre, nagiging messenger natin or nagiging messenger ng Panginoon ang mga angels. Sa ating third teaching naman, angels assist God's people. So, yung mga angels, ina-assist din nila yung mga tao ng ating Panginoon. Lalo na sa pagdesisyon, hindi lang basta sa pagdidesisyon sa buhay na meron ka, but then, tinuturuan nila tayo kung paano na mangyayari na mas mapalapit pa sa ating Panginoon. At ngayon, dadako tayo ngayon sa ating application. First application, appreciate that we are co-servant with angels. So, kailangan na-appreciate natin yung bagay na nagiging servants tayo ng mga angels sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa ating second application naman, affirm the existence of spiritual warfare. So, dapat alam natin sa buhay natin na meron na mag-i-exist ng mga spiritual warfare. So, ayun yung mga alagad ng Diyos, tayo, at syempre, yung mga angels. At sa ating third application naman, ask for God for both protection and conservation. So, tayo, pag nananalangin tayo, dapat hinihingi natin palagi kay God yung protection. At syempre, yung consecration na meron or dapat mangyari sa buhay natin. So, dadako tayo ngayon sa ating discussion. Why are we not protected when we are consecrated? So, minsan kasi kahit consecrated na tayo ng Panginoon, kahit sabihin natin sakop niya na tayo, kung hindi natin hihingiin sa Kanya mismo yung protection na gusto natin or yung mga nangyayari sa buhay natin, hindi natin sinasabi sa Kanya, although alam ng Panginoon, pero hindi natin sinasabi sa Kanya or hindi tayo mismo yung nagbibigay kung ano yung dapat na hilingin natin at yung protection na gusto natin. So, dadako tayo ngayon sa ating alternative question. What have you learned from this devotion? Natutunan ko sa devotion natin ngayon na ang angels, hindi sila Diyos, but then sila yung gumagawa ng paraan upang sa ganun ay matulungan natin si God ma-achieve yung mga kanyang mga plano para sa atin. And
And how can you practically apply devotion? So, may apply ko sa sarili ko devotion natin is sa pamagitan ng isipin talaga dapat natin na palagi silang nag-i-exist sa buhay natin. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.